kailangan ba yung reaction niya is laging genuine? Or ano ba yung nararamdaman niya? Nagiging totoo ba yung kilig? Yung gano'n. Para sa akin, yun yung magic kasi ng pag-arte ng parang pag nasa screen kayo. Parang as much as possible, kailangan maramdaman ng audience yung gusto niyong ipahiwatig at iparamdam. So kapag kapag nakikita mo sa mga artista na hindi sila kinikilig sa isa't isa, nagtra-transcend rin yun sa viewers. So as much as possible, parang, ayun, tinatanong rin namin yung mga directors namin, okay ba yan? Kulang? Or may kailangan i-adjust? Parang kulang ng pagmamahal. Parang may directions naman lagi. And may mga may certain scenes na or feelings or emotions na kailangan maramdaman ng mga manonood. Kinikilig naman siya sa akin. Natutuwa din kami kasi yung mga staff din namin, nakita namin sila ka-smiley. So parang siguro tama lang siguro yung gagawa natin. Actually, yung basihan namin. Sila yung basihan namin. Kinikilig yung mga nanonood sa monitor, yung mga staff. Kapag nagpe-preview sila, tapos naka-smile. So yun na yung namin, nakasmile siya, pasok to sa mga manonood. Tapos, kahit na alam naman na nila yung mangyayari, so parang yun nakakatuwa din. Actually, yung buong set namin parang, parang very into what we are doing. Parang gusto namin maging okay at maganda. Kaya din siguro nag-reflect sa lahat ng mga nanonood ngayon. Pero di ba sa atin, di ba after ng mga shooting, ng taping, uso sa atin yung nagpapagpag. Sa inyo ba, nadadala niyo yung emotion na yun, yung kilig na yun, nadadala niyo ba pag-ugot? Or paano kayo Siguro napamagat ka na mag-smile. Or paano ginagawa niyo para makapagpag-pag? Pag ganito kasi parang light yung emotions. Parang unless hindi ka happy sa ginawa mo sa set. Parang parang umuwi ka lang naman na parang, tapos na yung trabaho, magkano yung trabaho today. Walang mabigat na emosyon na dinadala. Parang, ganun lang. Parang hindi naman siguro kailangan pag maganda pag positive yung feeling. Hindi naman mahirap bitawan yung ginagawa naming role dito sa Secretary Kim. Unless horror ka, saniban ka, kailangan mo talaga magpagpag, baka madala mo naman yun, gawin sana. Yung mga ganyan, merong mga certain characters naman na kailangan ng pagpag or parang hindi. Enjoy mo na lang. May kilig ka today, sige, lilipas din. So, kumusta ang Ping Pao kapag off-cam na? Ano ba? Ganito lang. Yan lang siya. Ayun lang. Ganito rin. Sobrang energetic ni Kim. So, ganito. Ganyan siya. Ano siya? Good listener. Ikinig lang siya, tapos tatawa lang siya. Okay naman, di ba? Tina-timing lang talaga pag nag-blocking or rehearsal. Yan, si Aileen. Siya yung kumukuha ng mga BTS. Oo, tumatiming lang talaga siya sa Natatiming mga bagay lang ng na. maayos. May last two questions na lang ako. Ano yung qualities ng isa't isa yung na-appreciate nyo? First, during sa shooting. Second, kapag off-cam. Qualities ng isa't isa. Sa shooting, parang very vocal naman ako na sinasabi ko gusto ko yung working ethics ni Kim. Madali siyang katrabaho, mabilis siya magbihis, mabilis siyang alam niya yung lines niya. And para sa akin, gusto ko ng taong hindi nahasad sa trabaho para nakakapag-concentrate kayo sa kung anong kailangan talagang ibigay or gawin sa eksena at sa araw na yun. And off-cam naman galante si Kim. Na feeling ko may experience nyo kasi binigay niyo yung mga Twitter handles niya. So, feeling ko may experience nyo na yung pagkagalante ni Kim. Uy, grabe siya. Ako naman, same din sa kanya. Parang sinabi ko na to dati na parang siya yung boy version ko. When it comes to work, and then... boy version na low-bat. Alam mo naman, boy version na ganito, siguro sasabog na tayong dalawa. Hindi na nila tayo kakayanin. So parang balance lang. And yun, so sa work, naman siya, isa sa mga natutunan ko na lang sa kanya is hindi mag-cellphone habang nasa
set para makapag-concentrate na maayos. Yun naman din yung natutunan ko sa kanya. Hindi magdadala ng phone pag nasa set na. Para magawa mo talaga na maayos yung trabaho mo. And then, kung sinabi ni Galante po ako, mas po siya. At mas may experience niyo po. Yun, dahil hiningi niyo po yung Ano ba, Twitter Gcash handle. Mas po siya. Yung parang, ha? Talaga? Ganyan po siya. Mga unbelievable na mga bagay na bibigay niya po. Maholen. Ogs, charot. Yan po siya. Siya po yun. Last question na lang. Ano yung Napapalakpakan po sila. I think naambagan po sila ni Paolo Avellino. nakarelate? Ano na lang yung impact na naidulot itong What's Wrong with Secretary Kim sa professional career niyo tsaka sa personal life niyo? Ako never ako nakagawa ng isang mahabang show na ganito na light. And ayun lang, parang wala akong masyadong iisipin kung well, hindi naman ganun ka-light, pero sa mga nagawa ko dati. And sa nagawa sa professional career ko, bago at least may nakikita ng tao na may mga kaya akong gawin na hindi nila yun na-expect na kaya. Parang gusto ko talagang, ayoko rin nililimitahan yung sarili ko. Gusto ko nakagawa ko ng mga unexpected na hindi na-expect ng mga tao. Pero bago rin makita nila sa akin. Ako naman, ano ko dito is, sa mga natutunan ko dito, habang ginagawa is, huwag mo dalhin yung problema mo sa trabaho. Talaga. Yan talaga yung number one na natutunan ko. Dahil hindi naman maintindihan ng maraming tao kung ano yung pinagdaanan mo sa bahay. Pagpunta mo ng trabaho, hindi mo naman ma-explain sa mga crew, utility na, ito kasi nangyayari sa akin, pasensya na. So parang hindi naiintindihan ng marami. So ikaw na lang mag-adjust. Parang dumating ka sa trabaho, kung ano yung dapat mo itrabaho, tapos iwan mo muna yung problema mo sa bahay. Parang ganun. Mas easier yun kaysa problemahin ka ng maraming tao. Ganun. Uy, lalim. Sino ba yun? Charot. Ala siya! Wala po. Hindi. Last 5 minutes na lang daw pa. So, mag-jump na lang po kami sa sorry. Robert. Sa ano. Marami pa ba yan? Bali, kasi ano po, kapamilya po kami. Ngayon, gagawin na lang po namin pag na-question na lang, mga nakakatawa na lang po. Bali, marami